Pagkauwi ay panakaw itong nagpunta sa kwarto ni Rowan upang tingnan ang libro. Nakita niya ang isang maskara na nasa ilalim ng kama nito, ngunit bago siya makaalis ay dumating naman si Xavier at siya palang roommate ni Rowan. Tagling nagtago si Wednesday sa ilalim ng kama at pagkatapos ay dumating si Bianca dahil binisita niya ang kanyang ex na si Xavier. Narinig ni Wednesday na pinaplano ni Bianca na talunin si Enid sa darating na boat running competition. At sa pagbalik niya sa kanyang kwarto ay nagdesisyon si Wednesday na tulungan si Enid sa pamamagitan ng pagsali niya sa competition upang matalo nila si Bianca. Ang sumunod na araw ay naghanda na sila ni Enid at dahil wala itong rules at ito ay isang fair din kaya't ginamit ito ni Bianca upang makalaman. Mayroong 4 na team at ang kailangan nilang gawin ay magunahan sa destinasyon at muling bumalik at kung sino ang mauunang bumalik sa finish line ang hindi tataob sa lawa ay siyang mananalo. At sa pagsisimula ng contest ay kinembata ni Bianca ang isa niyang kaibigan na maghanda na upang isabotahe ang ibang mga bangka, kung saan ang kanyang kaibigan ay isa palang sirena. Nagdive na ito sa lawa at sinira nito ang isang bangka. Salamat na lang dahil nakapaghanda sila Wednesday at Enid dahil sa tulong meeting ay nagawa nilang mahuli ang sirena. Ngunit habang nasa contest ay nagkaroon muli ng pangitain si Wednesday at ngayon ay nakita niya ang kanyang sarili na may kulay brown na buhok at sinabi nito sa kanya na siya ang susi. Nang bumalik siya sa realidad ay nakita niya namumuna na si Bianca at dahil ayaw sumuko ay nagdesisyon na sila na gumamit na ng pandaraya. Ginamit nila ang underhand method ni Bianca laban sa kanila at sa wakas ay sila ang nanalo sa kompetisyon at sa unang pagkakataon ay nanalo na ang tinawalan man na sirena. Ilang sandali ay pinarangalan na sila ni Principal Larissa at ibinigay nito ang Pocup Trophy kay Enid. Hindi na makatagal si Wednesday kaya't lumabas na ito at nagpunta kay Edgar Allan Poe na dating estudyante ng Nevermore Academy. Bigla niyang nakita ang isang simbolo sa ilalim ng batong libro na hawak nito, pamukha ito ng simbolo na nakaukit sa picture ni Rowan bago ito mamatay. Agad niyang nasolve ang mga bugtong na nakaukit sa libro at nakakuha siya ng flow at ito ay ang pagpitik ng makadalawa. Sa kanyang pagpitik ay biglang bumukas ang lihim na corridor kung saan ay bumungad ang isang hidden chamber. At doon ay matagumpay na natagpuan ni Wednesday ang libro ni Rowan at pinunit niya ang litrato. Nilagay na niya ang libro sa kanyang bag ngunit bago pa man makalayo ay bigla siyang sinukluban ng itim na sako sa kanyang ulo. At ilang sandali nang alisin ang sapo ay nakita niya na napapaligiran siya nila Bianca, Xavier at iba pang mga estudyante na mga member ng Nightshades Club, at kahit na nagkahiwa-hiwalay na sila ay muli silang ibinalik ni Principal Larissa ng palihim. Tinimok siya ni Xavier na sumali na sa kanilang grupo, ngunit tumanggi ito at pumalis. Sa sumunod na eksena ay makikita natin si Principal Larissa na ina-announce ang annual outreach day kung saan ay kailangan matihalubilo ng mga estudyante ng Nevermore sa mga pangkaraniwang mga tao na tinatawag na normies. Pagkarating nila sa bayan ay sinabi ni Wednesday kay Xavier na ang kanyang roommate ay maaaring pinatay. Hindi ito naniniwala na patay na si Rowan dahil napaalis lang ito sa eskwelahan. Pagkatapos ay ipinakita ni Wednesday ang picture na idinrawing ng ina ni Rowan. Tiningnan mabuti ito ni Xavier at ang lalaki pala sa picture ay ang founder ng Jericho na si Joseph Crackstone. Ilang sandali ay nagdesisyon si Wednesday na mag-volunteer sa Pilgrim World, ang lugar na humahawak sa history ng Jericho. At doon ay nakilala niya si Eugene, ang batang lalaki na naging kaibigan niya sa Beekeeping Club. Nagkausap silang dalawa at inobserbahan nila ang buong paligid. Nilapitan sila ni Miss Arlene, ang caretaker ng Pilgrim World. Inilibot sila ni Miss Arlene at nagsalita ito tungkol sa iba pang mga beloved artifact ng Joseph Crackstone. Nagtanong pa si Wednesday tungkol sa mga artifact at nalaman niya na mayroong mga original farm tool ang mga ito, mga tableware at ang family chamber pot, at gusto niyang pumunta doon ngunit hindi po pwede dahil nire-renovate ito. At sa halip ay pinapunta sila nito sa Ye Old Fudgery upang magpamigay ng mga fudge at cake sa mga local tourists. Pamaya-maya sa tulong ni Eugene ay palihim silang nagtungo sa chamber ng Crackstone family. Nakita niya ang isang painting ng old meeting house kung saan ay kasama doon ang isang batang babae na nasa kanyang pangitain. Ilang sandali ay nakita din niya doon ang libro na hawak-hawak ng batang babae. Ngunit nang mapansin niya na blanco ang mga page nito ay naisip niya na isa itong fake. Pagkatapos ay dumating si Miss Arlene kaya't nahuli siya nito. Tinanong siya ni Wednesday tungkol sa totoong libro at nag-aalangan itong sinabi na ninakaw ito noong nakaraang buwan. Pamaya-maya ay muling nagkita sila Tyler at Wednesday sa coffee shop at tinanong niya si Tyler tungkol sa Joseph Crackstone. Sinabi nito na kung ano ang naiwan mula sa original meeting house ay nasa labas ng mga takahuyan at ginagamit ang lugar ng mga meth head bilang isang crash pad. Agad silang nagpunta ni Ting sa mga kakahuyan upang hanapin ang lugar ng Joseph Crackstone. Nakita nila ito kung saan ay nakita nila ang isang matandang lalaki. Sinakal siya ni Ting kaya't nagtatakbo ito palayo.
Biglang nakarana si Wednesday ng isang pangitain at ngayon ay naglakbay siya ng 400 taon sa nakaraan, at makikita natin ang batang babae na kulay brown ang buhok na nasa pangitain niya kanina. May mga taga-nayo na nakapaligid sa batang babae at tinatawag nila itong anak ng demonyo. Biglang dumating si Joseph Crackstone at tinawag niya ang batang babae na Goody Adams. Inakusahan niya itong isang mangkukulam at hinatulan siya nito na mamatay sa kamali kasama ang iba pang mga akusado pati na ang kanyang ina. Inakusahan din sila ni Goody ng pagnanakaw ng kanilang lupain ang kanilang katahimikan at pagpatay sa mga inosente. Galit na tiningnan siya ni Joseph at sinunog nito ang kamalig at sinubok ang pakawalan ni Goody ang kanyang ina ngunit hindi niya magawa at dahil nawalan na siya ng pag-asa ay tumakas siya sa trapdoor. Samantala ay inobserbahan ni Wednesday ang lahat ng nangyari sa kamalig at nagtatakbo sa kanya si Goody at sinabi nito na hindi titigil si Joseph hanggang sa mapatay silang lahat. At dahil sa nabunyag na ito ay biglang nagising si Wednesday at ipinaliwanag niya ang lahat kay Ting, ngunit bigla nilang nakita ang halimaw na pumatay kay Rowan na nagtatago sa likuran nila kaya agad na tumakas palayo si Wednesday. Sinundan niya ang mga bakas na mga paa na unti-unti na naging bakas ng isang tao at dito ay lumalabas na isang tao talaga ang halimaw. Pagkatapos ay nagpunta siya kay Xavier at sinabi niya dito ang kanyang nakita. Gusto niyang ipakita ang mga bakas ng paa ngunit nawala ang mga ito nang dahil sa ulan. Kinabukasan ay nagsama-sama ang lahat sa town square para sa unveiling ng isang bagong estatwa na dedicated para kay Joseph Crackstone. Tumugtog si Wednesday ng isang instrumental version ng Fleetwood Mac na Don't Stop kasama ang Jericho Marching Band habang ina-announce ni Larissa ang estatwa. At pagkatapos ay nangyari ang isang sakuna ng gawin ni Ting ang ipinag-utos sa kanya ni Wednesday kaya't nasunog ang estatwa. At habang takot na nagtatakbuhan ang lahat ay kumikinandaman na may paghihiganti ang mga mata ni Wednesday, habang mabilis niyang pinapatugtog ang kanyang cello. Samantala ay pinagsuspetsahan siya ni Principal Larissa na siya ang may kagagawa ng insidenteng iyon, ngunit itinanggi ito ni Wednesday at sa halip na kumprontahin niya ang principal ay hindi niya kinilala ang pagiging racist na nakita niya sa kanyang panitain sa Jericho. At ng gabing iyon ay inatake ng halimaw ang matandang lalaki na nakita nila kanina at nakuhanan ng kamera nito ang lahat ng nangyari. Ilan sandali pa ay dumating na ang pulis at ang mga kasamahan nito sa gubat kung saan ay natagpuan nila ang bangkay ng matandang lalaki. Nadiskubre nila ang footage sa kamera nito kung saan ay nakita nila ang mukha ng salarin. Matapos i-develop ang mga litrato ay tiningnan mabuti ng pulis ang mukha ng killer at ito ay isang halimaw na dala ng bangumot.